Welcome back mga kaibigan. Ito, marami po tayong pag-uusapan sa video ito. NBA prospect ng China, magpapadrop na po sa NBA. Hindi po pala ito makaporma sa Gilas Pilipinas in 2 games na. At andito rin mga kaibigan ang video, matibay na patunay na kahit 8 buwan na ang nakalipas, hindi pa rin po pala nakaka-move on ang China sa pagkatalo nila sa Gilas Pilipinas. At pag-uusapan din natin dito si Kai Sotto at Renz Abando. Simulan natin dito sa NBA prospect ng China. Naglalaro po ito ngayon sa CBA. Ang pangalan niya, Ku Yongxi. 20 years old, 6'6" ang height, guard wing ang laruan. At nag-average siya dito ng almost 16 points, 6 rebound and 3 assists. At kahapon lamang po ay lumabas na sa mga balita pati na sa NBA website na magpapadrop na nga ito sa NBA. Pero gusto kong malaman nyo na ang player na ito po pala ay 2 beses na nakalaban ang Gilas Pilipinas. Nakaharap na niya ang NBA prospect ng Pilipinas, si Kai Sotto. At yung kapareho ng laro niya, si Renz Abando. Yan po kasi ang tingin ko mga kaibigan. Pareho silang dunker, athletic at mahusay na blocker. Nagkaharap po sila mga kaibigan noong September lang, FIBA World Cup. At dito nga sa game na ito ay 2 points, 3 rebound, 1 assist lang ang naitala ng NBA prospect ng China in 8 minutes na playing time. Samantalang ang NBA prospect ng Pilipinas ay nagtala naman ng 12.6 rebound and 1 assist in 19 minutes na playing time. Samantalang itong ang si Abando naman ay naka 14 points in 24 minutes lang. So mga kaibigan, lahat po sila ay off the bench sa game na ito at medyo maiksi lang talaga ang playing time ni Ku Yongxi. At nakalipas mga kaibigan ng 1 buwan, nagkaharap na naman ang China at Gilas nga dito nga sa Asian Games mga kaibigan kung saan tayo nga naka-gold. Kasama po pala ulit sa roster ng China ang player na ito. At ang naitala niya, alam niyo kung ilang puntos? 1 point lang mga kaibigan. So nag-average pa lang NBA prospect ng China, sa totoo lang 1.5 points per game sa laban niya sa Gilas Pilipinas in 2 games. At akalain nyo mga kaibigan, sa paghahanap ko po ng balita sa player na ito ng China ay may nakita ako na video na interview niya. Nagulat ako, ang topic ay yung mga laban nila sa Gilas Pilipinas. Last month lang itong mga kaibigan nilabas ang interview na ito. Month of March, last year pa natin sila tinalo. September nung World Cup at October nung Asian Games. Hindi ko naiintindihan mga kaibigan yung mga sinasabi dito sa interview kasi Chinese at walang English subtitle. Pero ang topic talaga nila sa buong video, nakikita rin naman natin, pinakikita sa interview yung mga laban nila sa Gilas Pilipinas. At pinakita rin sa video na may oras pa pala talaga ang China para makafoul. Mahigit 3 seconds nung sumablay sila sa Asian Games pero hindi nila na-foul. Mukhang isa rin po talaga ito sa matindi nilang pinagsisisihan. At ito po ay patunay mga kaibigan na kahit last year pa ito na nangyari, mga games na ito, ay hindi pa rin po sila nakaka-move on. Para sa akin mga kaibigan, lalo na pong mahihirapan ang China manalo sa Gilas Pilipinas sa paglipas pa ng mga panahon o taon. Kasi mga kaibigan, pag nag-pick yung laro ng mga players natin like eto, Kai Sotto, Kevin Kiambao, Andy Hemao, Healthy EJ Edu, at maglalaro pa rin sa senior Gilas natin ang NBA prospect na si JJ Mandakit. Kasi sabi po ng kampo niya sa akin, possible sa senior team na ng Gilas makalaro si JJ dahil dito nga sa U17 Gilas World Cup, kaya pala ito hindi makakalaro dito dahil nga mga kaibigan meron pala siyang sumabit sa FIBA. Kasama po pala siya mga kaibigan sa Team USA na nakapagpa-qualify sa Team USA para dito nga sa U17 World Cup. So yan mga kaibigan ng video natin, maaari na po kayo mag-comment dyan sa baba at may babatiin lamang po ako dito. Shoutout ko lamang po si Kuya Raul Ramos, eto Dodong Joseph at Kuya Mags La Arnifam, at the same time si Aguerico Salvador, Luz Raagas, PJ Manso, Kailong Sabihon Jr., Mark Ray Mendoza, Kuko Martins Lutuan, Elsie Mejia, Maria Luisa, Edgardo Ibanez, Ronman, Ruel Basadre, Ghetto Dogs, Henry at Cyril Bales. Maraming salamat po sa inyo.